Isang mabalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 27, 2023. Huwebes, para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 8, verses 26 to 40. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon. Nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang eunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat. So, sa kwento po natin ngayon sa unang pagbasa ay nagpapatuloy ang mga alagad ni Jesus sa pagpapahayag ng mabuting balita. At ang isa pong maganda rito na huwag natin makalimutan ay hindi naman talaga sila nag-iisa o hindi sila pinabayaan dahil sa tulong ng Espiritu Santo na siya namang ipinangako ni Jesus sa kanila, nagagabay sa kanila. Ito ay talagang naging makatotohanan sa karanasan ni Felipe na siya ay utusan na makipagkita sa isang eunuko. Ang isang eunuch ay isang alipin na naglilingkod sa reyna o sa kaharian o sa kastilyo. Dito po, pwede rin natin siguro na mapaalalahanan na mahalaga po na tayo ay nagbabasa ng Biblia. Pero siyempre, sa karanasan natin, kahit na anong talino natin, may mga pagkakataon talaga na hindi natin maunawaan ang sinasabi ng binabasa natin sa Biblia. At ito yung isang bagay na kailangan natin matutunan na magtanong sa mga eksperto, magtanong sa
mas nakakaalam para maipaunawa sa atin kung ano ang ibig sabihin o ipakahulugan ng nabasa natin. Minsan po, marami rin ang mas naliligaw sa kanilang pagbabasa dahil nga hindi inuunawa yung tamang konteksto ng binabasa. No? At marami umaasta na eksperto na porket nabasa na nila yung Biblia ay pakiramdam nila, napakagaling na nila at kayang-kaya na nila na unawain. Kaya nga may mga umuusbong ng mga grupo na nagsasabing ito yung sinasabi sa kasulatan o kaya naman walang nasusulat sa kasulatan nang hindi mo na iniintindi ang kanilang binabasa. Kaya hindi rin po ganun lang kadali ang magbasa ng Biblia. Magamat isang paraan na 'yon na umpisahan mong magbasa pero wag mong pilitin na maintindihan agad kung ano ang iyong binabasa. Hayaan mo na gabayan ka ng Espiritu Santo sa tulong din minsan sa tulong din ng ibang tao para mas mapaunawa ito sa iyo kasi minsan out of context o kaya ginagawa natin literal yung pagkaunawa natin kaya imbis na makatulong o makabuti lalo lang tayo naliligaw at napapahamak. Kaya nawa, patuloy natin. Sana mas maengganyo po kayo na magbasa din ng Biblia. Kahit yung mga readings of the day, sana po ay nababasa nyo muna. Lalo tigit kung kayo po ay nag-a-attend lang sa online or virtual masses. Mas mainam na binabasa nyo rin ang mga readings natin para sa araw na ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.